Hello mga kauragon. So ngayon po ay papasok ako. Linggo ngayon dito sa Budapest. At kahit Sabado or Linggo, ipasok pa rin tayo. Ngayong araw pala ay makulimlim. Tingnan nyo oh. Chinek ko yung weather bago ako umalis. Magkakaroon daw ng storm. Ang storm dito, alam niyo yung yung malakas na ulan tapos may kasamang hangin. Parang sa atin parang mala signal number 1 pero medyo mahina pa sa signal number 1. Ganun na yung storm sa kanila dito. Para sa kanila seryoso na yun. Sa atin, normal lang. Pero naranasan ko one time nung nagka-storm dito. Nasa daan ako at pauwi ako noon. Abay, saktong nagkaroon ng storm. Di basang-basa ako. Yung payong ko hindi kaya kasi mahina lang yung payong ko. Tapos nayuyupi siya pag umahangin. Hindi sobrang basa ko noon. Tapos nung sumakay na ako ng bus, abay, nakita ko tumitila na yung ulan. Wala nang masyadong hangin. Tapos pagkababa ko, alam mo yung parang walang nangyari. Kaya ang storm dito saglit lang. Siguro mga 2 minutes, 5 minutes, mga ganyan. First time ko yun ma-experience. Sabi ko, ay, sana inantay ko na lang. Hindi yung pakabasa-basa ako. So para akong abnormal na pagbaba ko, sobrang basa ako. Tapos yung sa binaba ko parang wala lang nangyari. Alam mo yun. So yun, chinek ko muna yung weather bago ako malis. Ngayon pala ay papunta na akong bus stop. Hindi ako mag-aantay ng bus papunta sa trabaho. Sunday ngayon, kaya medyo matagal yung bus. Siguro ang agwat nila yung mga 10 minutes to 15 minutes siguro, mga ganun. So, may oras pa naman ako. Pero kapag Saturday at Linggo, kailangan wag mo talagang mamiss yung bus mo kung nagmamadali ka kasi medyo matagal yung agwat. Pag weekdays naman, mabilis lang, siguro mga 2 minutes, 3 minutes yung agwat ng mga bus, kaya okay lang kasi marami ka namang bus na masasakyan. Pero pag weekends talaga, kailangan kang on time. Ang mga bus naman talaga dito, kailangan kang on time kasi pag sinabing halimbawa 7:30, dapat 7:29 nandiyan ka na kasi 7:30 nandiyan na talaga yan. Minsan nga medyo maaga pa. Tapos mabilis lang yan. Papababa lang at papasakay ng pasahero. Aalis na yan. Swerte ka na lang kung may mga bait na bus. Pag nakikitang may tumatakbo, aantayin nila. Yan, ayan yung bus stop ko. Kunti lang tao kasi nga Linggo. Nang masyadong mga workers. Saka bakasyon ngayon ng mga estudyante. Yan. Dito na ako mag-aantay. So pauwi na ako ngayon guys. Nagpapalit pala ako ng mga empty bottles kasi yung mga empty bottles dito pwede mo siyang ipapalit good as cash. Kaya naman pwede siyang maging voucher. Tapos pwede mo siyang gamitin pang bili or discount.
kapag mag-grocery ka. So, napakalaking tulong talaga siya. So, nakadalawang malaking black plastic bag ako. Umabot siya ng 5,000 foreign. So, kung sa peso, magkano siya? Sabihin natin 700 pesos. Around 700 pesos. So, di ba? Napakalaking tulong na rin. May pera talaga sa pasukan. Kasi, ang dami kong actually nakukolect na mga empty bottles. Sayang din naman kung itatapon ko. Kasi feeling ko, pag itatapon ko, itatapon din ako ng pera. Ito pala, nasa escalator na ako. Alam nyo, napakataas nitong escalator. Minsan nalulula ako. Ayun, oh. Pero may mas mataas pa dito actually. Kaya kung takot ka sa heights, talagang, alam mo yun, nakakanginit. Para siyang mga 4 to 5 stories ng building. Ganun siya kalalim. Mga metro dito. Ito pala ay Metro 4. Yeah, Metro 4. So, tingnan nyo, may kasunod pa doon na escalators. Napakalalim niya talaga. Pero ang ganda kasi ang daming mga metros dito. 4 na metros. So, pag magta-travel ka, hindi siya hassle. Tsaka, ang daming choices ng transportation. Kaya kung magta-travel ka, saglit lang. Napakabilis lang. On time pa parati yung mga metros dito. Ayun, sa mga escalator. Diba? Napakalalim. Tingnan nyo naman yung taas. Sobrang taas. Actually, hindi siya 5 stories. Parang mas mataas pa. Siguro mga 6 stories. So, mag-aantay lang ako ng metro. Ayan o, may timer siya guys. Kung kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo. So, nakalagay 30 seconds. I think mga kung hindi ako nagkakamali, 2 to 4 minutes, dumadating yung metro. Ayan. Talagang nasa oras siya. Tsaka pansin ko, parang walang driver tong metro na to. Parang ito lang yung metro mo ng driver. Ayan, mag-voice over na lang ako guys kasi syempre nakakaya naman na salita tayo ng salita dito sa loob ng metro. Tsaka hindi kasi pwedeng masyadong maingay dito. Kaya, ayan. Dito na lang tayo mag-chismisan sa voice over. Yan nga, nasa loob na ako ng metro at pauwi na ako niyan. Medyo madaming tao. Alam niyo dito sa Budapest, marami na rin mga immigrants dito pero hindi katulad ng ibang European countries gaya ng Italy, France, Spain. Tsaka, alam nyo, sa akin lang ha, sa opinion ko lang, wala ditong masyadong discrimination. Mapa-Asian ka man o anong kulay mo, hindi mo masyadong ma-experience yung discrimination, hindi gaya sa iba. Tsaka tingnan mo to. Diba? Ang ganda naman ng trabaho ni Hate. Pa-drive-drive lang. Yan ang isa sa mga nagustuhan ko din kasi mapababae ka man or mapalalaki, basta pasok ka sa requirements nila, itanggap ka sa trabaho. Tsaka wala ditong masyadong mga cheche-boreche kapag nag-a-apply. Hindi kagaya sa atin na hanapan ka ng NBI, ng SSS, ng PhilHealth, ng police clearance.
Dito kahit nga resume, ipapasa mo lang sa email, tapos punta ka lang sa kung saan ka i-interviewin. Hindi mo na kailangang magdala ng kopya ng resume kasi nasend mo na sa email. So, yung company yung magpiprint nun. Diba? Napaka-convenient. Ito na ako sa bus stop. Pauwi. Yun talaga itong bus pauwi. Last. Nasasakyan ko. Actually, isang sakay lang naman talaga ako. Pero, yun kasi ako nakapalit ng mga bottles doon sa pinuntahan ko kasi dalawa yung machine niya. Meron naman malapit sa amin pero isa lang yung machine doon. Pag nasira, edi wala na. Edi babalik na naman ako. Nakakapagod naman kasi diba yung bibit-bit ka tapos sarado pala. Babalik ka na naman. Kaya doon, sure ako na talagang nagana siya kasi dalawang machine. Tapos may nagbabantay pa kung sakaling masira, may mag-aayos. Ayan. So, ito yung bus stop ko. Kahit alin dyan, 30, 38, 230 ang sasakyan ko. Okay lang kasi dadaan naman siya bahay. Dito pala, usual na yung mga babaeng drivers. Kahit na medyo may edad na, okay lang. Walang discrimination sa kanila. Kita nyo naman kanina, diba? Yung nag-drive ng hindi ko alam kung tawag yun. Yung nilinis ng ng floor. Diba babae? Kasi nga hindi uso dito yung discrimination. As long as na-qualified ka, maging babae ka man o lalaki, okay lang. Sunday ngayon, kaya medyo matagal yung bus. Tsaka ang init ngayon, guys. Kasi summer. Pero makulimlim siya. Pero yung singaw, grabe ang init. Akala ko nga uulan ngayon kasi sabi sa weather uulan, magkakaroon ng storm, pero hindi naman. Bago-bago talaga yung weather dito. Antay lang tayo. Ito pala yung sa likod ko, ito yung pinaka main train station nila. Natawag na Kileti Payuga. Ayan, yung pinaka-main. Pwede kang manggaling dito papuntang Austria o kaya naman Germany. Pero yung Germany, I think, medyo malayo-layo ang biyahe. Ayan, pwede dyan. Ano yan? Pinaka-main. Akala ko nga nung una kong kita dito, akala ko parang cathedral. Kasi, di ba, design nila ng building tapos ito na pala yung bus ko. So, kailangan ko pakita yung aking ticket. Ayan. Yun na po. Dito pala guys, alam nyo, kailangan na lagi kang babate ng good morning, good afternoon, or have a good day, ganyan. Part na yun ng culture nila, kahit sa driver, sa mga katrabaho mo, sa mga kakilala mo, lagi talaga silang bumabate. Kapag hindi ka bumati sa kanila, parang kabastusan yun. So, talagang ang ganda rin kasi napapanatili nila yung ganong culture, diba? May papakita pala ako sa inyo. Lagi ko tong nadadaanan. Pauwi, tsaka papunta ng work. Para tong luneta sa atin. Dito naman, ang tawag dito sa kanila ay Hero Square. Pero pag nakikita ko kasi siya, kamukhang kamukha siya ng luneta. Ayan pala yung mist. Alam nyo, gustong-gusto ko yung itry na mist na yan. Kaso lagi kong nakakalimutan na bumaba. Ayan no. Kasi pag summer,
Sa mga park, naglalagay sila ng mga mist dahil nga sa sobrang init. Tsaka, minsan alam mo yon yung ulang hangin, napaka-dry ng summer nila. Ito pala yung museum. Itong building na to. Sa mga napakalaking museum. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo, oh, 'di ba? Parang Luneta. Yan yung Heroes Square nila. Isa rin siya sa mga tourist spots. Tapos yung katabi ay museum din. Ang ganda.